Paano pinalaki si Chichester nung bata siya? Ang aking nanay, OFW, sumampa sa barko, tapos nagkakilala sila ng tatay ko doon. Akin naman tatay, taga New York, Irish-American sila, isang pamilya, tapos nag-migrate papunta ng New York galing ng Europe. Ngayon, lipas sa ilang panahon, ang aking tatay, ang aking nanay, nagkatsamba na nasa parehas na barko. Siyempre, matigas na lalaki ang aking tatay. Pagbaba ng barko ng nanay ko, buntis. Ngayon, siyempre, noong mga panahon naman na yun, 90s, hindi naman kasi parang katulad ngayon na kapag ka single mother ka, ang tawag sa'yo single mother. Tanggap na ng lipunan yun eh. Yung nanay ko, noong mga panahon na yun, nabuhay siya sa isang panahon na may discrimination kapag ka single mother ka. Kasi ang tawag sa'yo noon, disgrasyada. Ngayon, natakot sa scrutiny ng mga tao, tapos at the same time, syempre, inisip niya rin naman yung kinabukasan ko eh, diba? Binenta ako ng nanay ko sa isang matandang may pera. Mayaman yung matanda. Nakapag-aral naman ako, okay naman yung buhay. Hindi naman masyadong komplikado kasi meron nang nag-aalaga sa akin. Kumpara siguro kung nabuhay ako sa nanay ko. Kasi ang nanay ko kasi pagkatapos na bumaba ng barko, hindi na nakasampa ulit eh. So naging tindera siya sa Baklaran, tapos nagbebenta ng yung mga short ng bata na nakabilao. Na kapag ka naglilinis ang MMDA, kasama silang nililinis doon, di ba? So tinitignan sila na parang kalat ng lipunan, ganun. Syempre, di ba? Hindi naman ganun kasakim ang nanay ko. Syempre, there's that level of selfishness in all of us para isipin ang sarili natin, 'di ba? Pero hindi naman ganun kasakim ang nanay ko kasi ibinenta niya ako sa isang matandang may pera, hindi sa kahit kanino na lang. So ngayon, syempre, bukod dun sa may pampaaral para sa akin dun sa napagbentahan sa akin at sigurado siya maaalagaan ako ng maayos sa pamilya na yun. Kumita rin naman siya at the same time. Tapos, yun ang naging simula ko. 18 anyos naman ako yung matanda na matay habang nag-aaral ako noon ng kolehiyo. Ngayon, lipas ng ilang panahon, syempre hindi naman ako obligasyon ng mga natitira pang buhay na kamag-anak ng matanda. Pinalayas na ako. Doon na ngayon nagsimula yung tunay na buhay para sa akin na nasa labas ka na at kumakahid ka na para sa sarili mo and you have bills to pay. Ngayon, wala naman akong choice nun. Hindi ko naman kilala yung pamilya ko noong mga panahon na yun. Yung asin mga kadugo ko noong panahon na yun. So ngayon, ako naman, in and out ng bahay ng kung sino-sino. Madalas na pagkakataon nun, nasa kalsada ako, latag-latag lang ng karton, tapos alsabahala na kung saan matulog. Okay lang naman. It was not too bad of an experience kasi ang buong mundo bahay ko. Ibig sabihin nun, ang buong mundo CR ko. Pwede ka humingi kahit saan. Debarker ako ng jeep, construction worker, in and out ng bahay ng kung sino-sino, generally squatters area. Tapos, nag-aaral ako sa TESDA. Hindi naman dahil gusto kong mag-aaral, hindi naman ganun. Kundi dahil between given the chance na magtrabaho na construction worker, tapos, alam mo yun, piyon lang ako nun eh. Tagahalo ng semento, tagabuhat ng hollow blocks, 250 ang bayad sa maghapon. Sa TESDA, 60 pesos, tapos naka-air condition na kwarto, makikinig ka pa sa nagtuturo sa'yo. Tapos, pwede pang dalawang kurso, isa sa umaga, isa sa hapon. Yeah. So, 120. Sabi ko, wow, good deal. Kaysa naman maghapon ka, 250 nga bayad sa'yo, pero sakit naman ng katawan mo pagkatapos, di ba? Doon na lang ako sa 120. Nasa loob pa ako ng air condition na kwarto, tapos nakikipakinig, nakikibiru-biru pa ako sa mga katabi ko. Mas okay na sa akin yun. Natuto ka pa? Natuto pa ako, di ba? Hindi ko naman tinitignan yung pagkatuto nung mga panahon na yun. Pero, mas sensible sa akin na kaysa nasa initan, edi mag-aral na lang ako nasa air condition pa. Tapos, isa sa mga kursong napag-aralan ko noon, kasi nakarami ako noon sa TESDA. Mabibilis lang kasi yung mga crash courses lang yun eh. 6 months. Mga ganon, 3 months, 6 months, ganon. Mabibilis lang kasi mabibilis lang. Meron nga rin, iba, parang 2 months yata, ganon. Hindi ko na maalala eh, kasi 18 anyos pa lang ako noon eh. Kalahati ng buhay ko na nakakaraan noon eh. Meron akong isa ron, nakarami rin ako, naka-diesel engine mechanic ako, gas engine mechanic, computer technician, manicure, pedicure, hair spa, foot spa, hand spa. Nakarami rin ako. So, dun sa foot spa at saka hair spa, mga babae o bakla yung kasama ko. So, wala naman akong choice, di ba? Nagbakla-bakla na lang. Ganun, para ba matanggap dun sa course na yan? Ganun. Kasi out of the usual yun, kapag kami nagkukulot, tapos lalaki eh. Out of the usual yun eh. Bakla-baklaan, para makapasok 60 pesos din yun, sayang. Di ba? So, paglipas sa ilang panahon, nakachamba ako noon, call center training. Ayun. Doon ako natuto, kahit papaano. Marunong naman akong mag-English sa eskwelahan. Nga lang matigas ang dila ako nung nasa eskwelahan pa ako eh. Pero doon sa call center, tuturuan ka nila kung paano eksakto sinasabi na gaya ng pagsasalita ng ibang lahi. So magiging katunog mo sila. So I know how to speak my English eloquently.
I don't have any problems in speaking English, and I don't have any problems in relaying information based on how I want people to react rather than based on how I really feel. Diba? Ngayon, sa call center, confidence ba? Matututo ka kapirasong confidence na. O, di ngayon, nag-apply ako ngayon sa UNTV kasi nagkaroon ng opportunity nun eh. Diba? Bukas sila ng opportunity para sa host ng isang programa no, nung tawag Wonders of Creation. Nag-apply ako, lumusot, tanggap. Hindi, paglipas na ilang panahon, tumatakbo na yung programa, hindi ko alam kung ano nangyari, nag-reshuffle. Tapos nung mag-reshuffle, dalawa kaming host nun, si Boy Wonder at saka ako. Si Boy Wonder nalipat ng pang-umaga, tapos ako naman natanggal. Hindi ko alam, siguro dahil pangit na bata ako, nanghuhula lang ako, di ba? Kasi construction worker ako nun eh, di ba? Sir, quick interruption. Para sa mga hindi alam, ano yung UNTP? UNTV, ano yung programa yung Channel 37? Yung yung TV station. Okay. Oo. Hindi ko, alam ko nag-i-exist pa rin yung UNTV hanggang ngayon. Nag-i-exist pa rin yun. Local channel kasi yun. Kasi Netflix na kayo eh. Local channel yun. Parang ABS-CBN, parang GMA, gano'n. Hanggang ngayon nag-i-exist pa rin yung UNTV. Tuloy-tuloy pa rin sila. Local channel yun. So, bali kapag may rabbit ears ka sa TV mo, gano'n, yung antena na gano'n, pinipihit-pihit, yun, makukuha mo yung channel na yun. So, hindi mo kailangan ng internet para makakuha ng gano'n channel. Yun na UNTV. So, nagkaroon na kayo ng experience sa public speaking dun sa through that, di ba? Sa UNTV. I will say hosting, pero not necessarily public speaking. Kasi, magkaiba kasi yung public speaking as in kausap mo publiko versus yung kausap mo camera eh. Scripted. Magkaiba yun eh. Magkaiba yun eh. Yun, scripted yun. Yung nasa UNTV, scripted yun. So, kaabisaduhin mo yung script, tapos i-relay mo ngayon yun doon. Pero, generally, pagkatapos nung matanggal ako ron, sunod-sunod na yung call center na. Sunod-sunod, puro call center na yun. BPO call center. Kasi hindi lang naman call center ang BPO eh. Marami pa iba-ibang sangay eh. Yep. Ngayon, lipas sa ilang panahon, nagsarili na ako ng hanap buhay. Tapos, eto na ako ngayon. Sir, so going back, you mentioned medyo very thankful ka dun sa nangyari sa'yo sa childhood. So, I would imagine, ngayon, kung sino yung nakikita naming Chichester ngayon, gusto ko lang ibalik. So, during those years, kung saan naging teenager ka, bago ka maging 18, bago ka panilayas, meron ka bang tingkalik na as your role model, kung sino nag-shape sa'yo maging kung sino ka man, kung nasaan ka na ngayon, kumbaga? Ay, syempre, kung sino yung nagpalaki sa akin, yun ang una, si Uncle. Kasi sobrang dami kong natutunan dun sa matanda na yun eh. He was an outstandingly intelligent individual. Sobrang talino ng matanda na yun. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung mga bagay na sinabi niya. Kapag naririnig mo akong magsalita, halos naririnig mo na rin magsalita ang matanda. Kasi every time magsasalita siya, outstanding yung level of communication niya to the point na halos lahat ng hagkis ng pananalita na sinasabi ng matanda tumatatak sa isip ng tao. Napakatalinong matanda. And I think, pag nakita kami sa kabilang buhay, marami kaming pagkikwentuhan. Yun yung isa sa mga humubog sa akin yung matanda na yun. It would have been my mother, it would have been my father, pero I was not given the chance na maalagaan ng parehas na panig eh. So, ngayon, ang role model ko, due to lack of options, yung matanda, yung nagpalaki sa akin, siya rin yung nakakatutunan ko sa maraming bagay ng buhay. Mga prinsipyo, pati paraan ng pagsasalita, natutunan ko rin sa kanya. Tapos marami rin mga iba't ibang mga taong pinakikinggan ako, religious leaders generally. Kasi pag religious leaders ang pinakikinggan mo, maiintindihan mo maraming bagay ng buhay. Hindi lang yun. Maiintindihan mo rin kung paano magsalita sa harap ng mga tao na yung pananalita mo tumatatak din sa isip ng mga tao. Katulad ni Mahatma Gandhi, 'di ba? Pinakikinggan ko 'yun. Sa Islam ang pinakikinggan ko si Dr. Zakir Naik. Sa Kristyanismo naman marami-rami. Merong mga debatista sa Kristyanismo na magagaling talaga katulad ni Brother Eli Soriano. Tapos sa Iglesia ni Cristo naman, ang magagaling naman magsalita sila Kabularan. Ang magaling na debatista sa Iglesia ni Cristo si Jose Cajo Ventilacion, pinakikinggan ko rin yun. Tapos maraming iba't iba pang mga pastor sa iba't ibang mga religious organizations sa pinakikinggan ko. Halimbawa, sa ibang bansa, pinakikinggan ko din si Sadhguru, nakikinig din ako doon. Tapos maraming iba-iba pa. Alam mo, generally, napapansin ko, supposed to be sa kanila nang gagaling yung sa kanila nang gagaling yung format kung paano magsalita. Kasi religious leaders sila, 'di ba? They are, I will say, fishers of men. Supposed to be, they are leaders of souls.
dapat magagaling magsalita talaga mga religious leaders. So that also means na kapag nakikinig ka sa mga religious leaders kung paano sila magsalita, maiintindihan mo ngayon kung paano kumuha ng atensyon ng mga tao. So yun ang sagot ko ron. So may out of curiosity question lang to. Parang tinry niyo po ba hanapin yung mother niyo po if Kilala ko nanay ko. Patay na siya. Ako nga nagpalibing sa kanya eh. Kilala ko nanay ko. Hindi ko kilala. Binenta ako tapos hindi ko kilala. Hindi ganun. Ang nangyari, pagkatapos akong ibenta, tangina for obvious reason, naubos yung pera. Diba? Hindi nga marunong mag-handle ng finances eh. Normal naman yun sa mga mahirap, katulad ng nanay ko eh. Diba? Yeah. Ngayon, nung maubos yung pera, ang nanay ko, nagpabalik-balik pa ron sa bahay para humingi ng pera. Ngayon, ang nangyari, naging gatasan niya yung matanda. Every time mauubos ang pera, hihingin siya ng hihingi ng pera, hihingi ng pera, hanggang sa ayaw na magbigay ng matanda ng pera. Tapos every time ayaw magbigay ng matanda ng pera, nagte-threaten ang nanay ko na kukunin ako. So wala ngayon choice yung matanda kundi magbigay ng pera hanggang mamatay yung matanda. Nung mamatay yung matanda, doon na naghirap ang nanay ko. And during those times, sir, na nagkakaroon sila ng request between each other, nagiging familiar ka na ba na, okay, ito yung nanay ko, alam mo na talaga na... Doon ako unang namulat na kupal ang mga kadugo. Doon ako unang namulat na kupal ang mga kadugo. Sa madalas na pagkakataon, at hindi sa lahat ng pagkakataon, wag mapagkamalian ng kahit na sino, hindi sa lahat ng pagkakataon, pero sa madalas na pagkakataon, pagkadugo lintayan. Sa madalas na pagkakataon, tignan mo, mga OFW, karamihan sa mga OFW hindi na makauwi ng Pilipinas kasi majority ng mga nandito sa Pilipinas, linta. Kinakain lang lahat ng pinaghirapan nila, tapos wala silang napapala sa lahat ng pinaghihirapan nila sa abroad. Makaka-relate yung mga nanonood dito galing sa abroad. And actually, sir, meron kaming related na tanong mula sa minention mo about sa pagiging linta ng mga kapamilya. Meron ka bang thoughts or opinion kung ano sa tingin mo yung pinagmulan ng crab mentality dito sa Pilipinas? I will say kung ano ang puno siya ang bunga. Yung magulang naghahatak pababa, yung anak nila maghahatak din pababa. Tapos yung anak nung anak nila maghahatak din pababa. Nakita nila yan galing sa mga magulang nila. Imposibleng hindi. Otherwise, saan manggagaling yung konsepto na ganun? Na mag-aanak tayo na marami. Tapos yung panganay, ikaw nang bahala ron sa iba ha. Okay. Yung mga kapatid mo, paaralin mo ha. Dati, panganay yun. Ngayon di na eh. Ngayon, alsa bahala na lang kung sino may trabaho sa loob ng pamilya. Breadwinner kung tawagin nila. Tignan mo, yung mga breadwinner, nilalamon ng mga talangka at mga linta. Hanggang sa masuya sila. Hanggang sila mismo, wala nang mabuong kinabukasan para sa sarili nila. Maliban na lang talaga, sobrang tindi nila gumawa ng pera to the point na sipong nakakaalagwa na sila kahit ang daming nakakapit sa kanila. Bihira yung mga ganun eh. Ang normal, itong isang pirasong masipag, nilalamon niya ng lahat ng mga lintang nakadikit sa kanya. Tapos pagtanda niya ngayon, magiging bitter fuck yan. Tapos pag nag-anak pa siya, doon na ngayon mangyayari na ipapasa niya na yung responsibilidad sa mga anak niya kasi pagod na siyang magtrabaho. Tinatamad na siyang magtrabaho. Yun ang normal na nangyayari. So it's a never-ending cycle of doom. Merong nasa ibabaw na masipag, lalamunin ng lahat ng mga linta hanggang mapagod, ipapasa niya na responsibilidad sa mga anak niya. Tapos yung mga anak niya, ganun din ang gagawin sa mga anak nila. Hanggang ganun din ang gagawin sa mga anak nila. Tapos tuloy-tuloy na ngayon, isang malaking bulto ngayon ng mga tao na nanggaling sa isang piraso na napagod na sa buhay kasi nilamon ng mga linta, tapos yung buong pamilya niya linta. Merong isa o dalawa na makakaalagwa galing dun sa ganong klase na sistema. Pero the only way para makaalagwa ka, cut mo muna. Panandalian lang hanggang sa makaalagwa ka. Cut mo talaga. Wala ka naman choice eh. Hindi naman ang ibig sabihin ng ikat, huwag ka na makipag-usap kahit kailan. Pero kailangan ba talaga araw-araw kayo nakikipagkwentuhan dyan sa mga yan, nahingi naman lang ng hingi ng pera? Kung pwede naman, baka pwedeng isang beses na sa isang buwan o baka isang beses sa isang quarter. Diba? Yun ang ibig sabihin ng ikat. Babawasan mo lang yung oras mo sa kanila para hindi sila makapanghingi ng pera sa'yo. Yan ang sagot ko. Parang naintindihan ko yung concept na, yun nga, parang kailangan nila talagang kumapit sa'yo since wala naman silang ibang pinagkakitaan. Then ano naman yung masasabi mo sa mga kabataan na yun na parang yung the way na pag-cut off nila sa magulang nila na kailangan mong i-cut off yung magulang mo kasi kinakatasan ka niyan eh. Is that the right way para i-cut off yung magulang mo na yun lang yung Hindi ganun ang proper way. Supposed to be, kasi tingnan mo, sino ba magsasabi ng proper way? Wala namang standard tungkol dyan ng buhay eh. Walang standard tungkol dyan ng buhay. Wala kang paaralan para maging mabuting anak ka eh. Walang paaralan para maging mabuting magulang ka. Siguro, you will say religious organizations, ganun. Pero yung official school para maging magulang ka, walang ganun.
official school para maging mabuting anak ka. Walang ganun. Ang meron sa'yo, tuturo sa'yo lahat ng bagay ng buhay. Including, kasama na rin doon, pati, good manners and right conduct. GMRC, di ba? Yun, tuturo sa'yo yun. Isa lang sa mga subject yun. Pero yung eskwelahan na nakatutok talaga sa pagiging mabuting magulang o eskwelang nakatutok sa pagiging mabuting anak, walang ganun. Walang ganun sa mundo. Yan. Ano nga ulit yung tanong? Yung ano po, ano masabi niyo doon sa mga bata ngayon na cut off ng magulang mo? Hindi ka cut off. Hindi ganun ang pagka-cut off. Hindi ganun ang proper way. Para sa akin, always, at all times, igalang mo ang iyong ama't ina. At sa paggalang, hindi naman ang ibig sabihin no, nababastusin mo na sila. Diba? Gagalang mo nga eh. Paano mo igagalang? Pag halimbawa, when it's time to cut off, magbabawas ka lang ng oras. Kakamustahin mo pa rin sila paminsan-minsan. Pero, hindi ka na magdidig in dun sa mga problema nila pansamantala kasi okay pa naman sila eh, di ba? And when I say okay, malakas sila. Yung lakas mo kasi, pwede mong i-convert papuntang pera yan eh. Pero ang problema, nire-reserve lang nila lahat ng lakas nila, tapos nanghihingi lang na nanghihingi ng pera, hingi ng hingi, hingi ng hingi, hingi ng hingi, hingi ng hingi. Hanggang dumating yung panahon na sobrang tanda na nila, hindi nila kaya magtrabaho. Hingi ng hingi eh. Bakit? Kasi tinatamad na nga sila sa buhay eh. Pero supposed to be, ang tamang proseso, yung mga magulang, ang sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Technically, apo na yun eh. Apo. Kung mabuting magulang ka, dapat may pamana ka, hindi lang sa anak mo, pati sa apo mo. Diba? Yun ang mabuting magulang. Hindi naman automatic ang ibig sabihin, no, masamang magulang na kagad pagka ano. Pero ang ibig sabihin, mabuting magulang, yung naghahanda ka na para sa susunod na lahi mo. Yun ang mabuting magulang, naghahanda ka sa lahi mo. Pero ang problema kasi, wala naman tayong choice eh. Due to lack of knowledge, due to lack of wisdom, anong nangyayari? Yung mga magulang, tinatamad magtrabaho, tapos nakahilata lang sila. Tapos manghihingi ng pera sa mga anak nilang nagtatrabaho, al sa bahala na kung yung anak nila, may nasimulan na ba sa buhay o wala pa. Eh, sa akin naman, walang masasama sa magulang. Na isang magulang ka, ikaw mismo, tinatamad kang magtrabaho, pero ang bata mo pa, pero pwede ka rin naman magtrabaho, pero ayaw mong magtrabaho, tapos nilalamon mo ngayon yung pinaghihirapan ng anak mo, yung anak mo tuloy hindi makabuo ng sarili niya kinabukasan. Eh, supposed to be, dapat nga, ikaw ang magulang na naghahanda ng kinabukasan ng anak mo eh. Ngayon, paano mo ngayon hihiwalayin yung ganong klase ng magulang kapag ikaw yung nasa ganong sitwasyon? This is my opinion. Don't take it na parang official na kailangan mong gawin, pero kailangan mong bawasan yung oras mo sa magulang mo. Kailangan mong kumalas doon sa bahay nila. Tapos kailangan mong bawasan yung oras mo na kausap mo sila. Babawas ka lang ng oras, hindi ibig sabihin nun, completely kakat mo na sila. Hindi ganun. So yun ang sagot ko ron. Last follow-up question about that. Paano naman yung mga last na to, yung mga magulang ba na parang pinagyayabang nila, oh, binilang ko ng Pampers ng anak ko, tapos biglang mag-ano yung mga kabataan na, bakit? Ano mo yun ah? Trabaho mo yun ah? Ba't mo kailangan pagyabang? Like, ano yung thoughts mo doon sa mga ganun? Alam mo, yun yung mga bagay na hindi naman dapat pinagyayabang eh. Kasi pag ginawa mo obligasyon mo, ginawa mo yung obligasyon mo. Diba? Pag hindi mo ginawa yung obligasyon mo, gago ka. Being responsible, hindi pinagyayabang pagiging responsable. Supposed to be standard ang pagiging responsable. Bare minimum. Diba? Bare minimum yun eh. Tingnan mo, katulad ng sabi ni Kristo sa mga apostol niya, 'di ba? Pag nagawa niyo na ang lahat ng mga bagay na ito, inyong sabihin, kami mga walang kabuluhang aliping, ginagawa lamang namin ang aming katungkulang gawin. Pagkatapos mong gawin yung obligasyon mong gawin, ang sabi, kami walang kabuluhang aliping, ginagawa lang namin yung obligasyon namin. Obligasyon mo yun eh. Supposed to be, ano pagyayabang mo sa bagay na obligasyon mo? Ano ka ba, trabaho mo nga yan eh. Para bang ang dating, pag nagtrabaho ka sa kumpanya, tapos ginawa mo yung trabaho mo, popost mo, pag ginawa ko yung trabaho ko. Ang ina mo eh. Expected. Diba? Expected na yun sa'yo. Diba? Hindi yun yung mga bagay na ipinagmamalaki. Dapat, supposed to be, ang pinagmamalaki mo, makatulong ka sa kapwa-tao. Yeah. Pinagmamalaki mo yun, hindi sa sarili mo. Diba? Hindi sa ibang tao. Sa Diyos. And so to add to that topic as well, sabi mo kanina yung wala naman talagang textbook or wala naman talagang paaralan kung saan tuturuan tayong maging mabuting anak. Pero in terms of you, nakikita ko well-versed ka in terms of Christianity. Can Christianity help someone to become a good child to their parents, you know? Oo, kasi diretso halos lahat naman ng religion wala nagtuturo na gumawa ka ng kagaguhan eh. Siguro maliban na ako satanista ka ganun. Di ba? Ibang usapan yun. Pero halos lahat naman ng religion wala namang religion na ganito ang gawin nyo, gumawa kayo ng masama, pinakamasamang gawin nyo sa kapwa-tao nyo. Diba? Wala namang ganun eh. Ang common denominator ng halos lahat ng religion, kabutihan. So isasaksak mo sa sistema mo lahat ng mga bagay na magiging mas mabuting tao ka.
So yun ang sagot ko ron. Ang sagot ko ron, pinaka-general. Kasi tignan mo, pag sinagot mo yan tungkol sa Christianity, ang Islam ganun din naman eh. Pag binasa mo yung librong Islam, gumawa ka na mabuti sa kapwa-tao mo, gumawa ka na mabuti sa asawa mo, gumawa ka na mabuti sa anak mo, gumawa ka na mabuti sa lahat ng tao, tapos pagkatapos nun, magpasalamat ka sa Diyos. Generally, halos lahat ng religion, ganun ang bottom line ng halos lahat ng religion eh. Diba? So, tungkol dun sa tanong mo, tungkol sa Christianity, I will say, in general, halos lahat ng religion, ganun ang sinasabi. Not just in Christianity. And also, sir, to put on the other side lang, di ba? Kanina napapag-usapan natin yung mga batang hindi thankful sa magulang nila. On one of your videos, nakita ko nag-comment ka kung saan yung mga batang hindi thankful doon sa mga kapag yung magulang nila hindi kayang bilhin yung mga gusto nila. Pero what about on the other side ng storya kung saan successful yung magulang, madami silang pera, and ngayon yung mga magulang naman na yun, ini-spoil yung mga bata nila. Then ngayon, itong mga batang to, hindi na nila nalalaman yung value kung ano yung pinaghirapan ng mga parents nila. Ano namang opinion mo doon sa mga batang ganon? Doon sa magulang muna tayo. Nanggagaling kadalasan yung ganong konsepto, doon sa mindset ng magulang na ayokong pagdaanan ng mga anak ko yung pinagdaanan kong hirap. Ako naman, ayaw mong pagdaanan ng mga anak mo yung pinagdaanan mong hirap. Wala namang problema, wala namang masama ron. Pero kailangan mong pahirapan yung anak mo. Bakit? Kasi pag hindi mo pinahirapan yung anak mo, tas akala ng anak mo masarap lang lagi ang buhay, pag nahirapan yan dahil patay ka na, ano ngayon ang mangyayari sa anak mo? Hindi ba doon naman katakot-takot na hirap yun? Diba? Isipin mo na lang yung konsepto ang anak mo hindi marunong maghanap buhay. Isipin mo na lang yung konsepto na ang anak mo hindi marunong magbanat ng buto, hindi marunong gumawa ng sarili niyang pera, tas lahat inaasa sa'yo kasi binibigay mo lahat ng kapritsyo niya. Palagay mo, anong klaseng tao yung magagawa mo? Makakagawa ka ba ng matinong tao? O makakagawa ka ng tao entitled, ang taas ng tingin sa sarili pero hindi nagre-reflect sa resume? Nag-hire ako ng mga tao eh. Alam ko yung sakit ng ulo ng putang inang, wala naman laman yung resume mong hayop ka, pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo, naghahanap ka ng 30,000 na sweldong impacto ka. Diba? Ang taas ang tingin mo sa sarili mo, tapos wala ka naman kayang i-offer kapalit ng malaking perang hinihingi mo. Saan galing yan? Galing sa mga magulang na gago. Pinamimudmud lang yung pera sa mga anak nila, binibigay lang lahat ng kapritsyo ng anak nila, hindi pinapahirapan yung mga anak nila, ngayon nakakagawa sila ng mga lintang klase ng mga bata. Eh hindi lang naman sa mga pamilyang mayayaman yan eh. Kahit sa pamilyang mahirap, ganyan din eh. Yung mga anak nila, ayaw nila papagbanatin ng buto. ML lang maghapon. Ayaw mag-aral ng anak, pinapabayaan lang nila. Kasi, kawawa naman yung anak ko pag pinagalitan ko. O gago, tignan mo. Pipili ka lang naman sa dalawa eh. Either magiging responsableng magulang ka, ayusin mo yung pagpapalaki mo sa anak mo. Yung anak mo responsableng tao, o tignan mo, yung kulungan na magpapalaki dyan sa anak mo, gago ka. Ganon kasimple sa akin ng buhay eh. Napakasimple ng buhay eh. Tapos sa tanong mo, yung tungkol doon sa mga bata, diba? Bata naman na na-spoil na, wala na silang alam sa realidad kung gaano kahirap kitain yung pera na binibigay lang sa kanila. Pagka gano'n ng magulang mo, na nakita mo na ini-spoil ka ng magulang mo, ikaw mismo matuto kang kumalas. Kasi ikaw mismo, kailangan mong pahirapan yung sarili mo para magkaroon ka ng maayos na abs, para magkaroon ka ng maayos sa dibdib, i-workout mo yan. Hindi naman manggagaling lang sa magulang mo yun, anak. Bibigyan ka namin ng pera, dapat mag-abs ka, bilhin mo na lang. Diba? Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Ulitin ko, hindi mangyayari yun. Diba? Para magkaroon ka ng maayos na mindset, you make sure na nakikinig ka sa mga podcast na katulad nitong podcast nitong mga tao na to. Diba? Para magkaroon ka ngayon ng matipunong katawan, i-workout mo yan, mindset, i-workout mo yan, spirit, i-workout mo yan. Lahat ng bagay sa mundo, kailangan mong paghirapan. May mga bagay na makukuha ka ng hindi na mahirap. Madali na. Pero mangyayari lang yun pag either may naglatag sa yun yan, na hindi mo dapat masyadong tanggapin kasi mahihirati ka sa masarap na buhay, o paghirapan mo, ang kasunod na yan, puro kasarapan. Yun ang sagot ko. So talking about paghihirap, you mentioned nung 18 ka, pinalayas ka, and isa yun sa mga, syempre, legal age ka na, natuto ka nang sumabak sa real world, kumbaga sa totoong buhay. During those moments, ginawa mo ba yung motivation or paano mo siya tinurn? I guess yung tanong ko is related sa paano mo shinape yung reality mo na, okay, ako na lang mag-isa, kailangan kong bumangon para makapunta ako kung nasan ka ngayon. And this also relates to your situation. Plus, sa mga young men na gustong makarating sa gusto nilang paroonan, pero wala pa sila doon. I will say, ito very specific sa akin. Very specific sa akin. Hindi ko alam kung mapapakinabangan na makikinig, pero very specific ito sa akin. Hindi ako mabilis magpatawad ng mga panahon ng kabataan ko eh. Hindi ako mabilis magpatawad. Bumabawi talaga ako. Bumabawi ako. Lumalaban ako, bumabawi ako. Ganon kasimple sa akin ang buhay. Bakit? Kasi ganon ako pinalaki ng matanda eh. Hindi pa pwede tinatapak-tapakan ka lang ng lipunan. Hindi pwede tinatarantado ka lang, hindi pwede ginagago ka lang. So, diretsahan, bumabawi ako. Ngayon, ano ibig sabihin? Pinalayas ako nun, galit ako. Ang pangarap ko nun, maging mas mayaman pa kasi sa lahat ng nagpalaya sa akin.
Very specific sa akin yun. Very specific sa akin yun. Tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa rin ako asawa, wala pa rin ako anak. Kasi tumatrabaho pa rin ako eh. Pero siguro, ang kaibahan na lang ngayon kumpara dati, ngayon natuto na ako magpatawad. Tapos, na-realize ko, kailangan mo rin pala yung galit. Kasi hindi lang basta motivation yung fuel mo para makarating ka rin sa gusto mo marating sa buhay. Hindi motivation lang. Yung galit, malakas na fuel yung brother. Malakas na fuel. Imaginein mo, di ba nakita mo si Elon Musk nag-launch ng spaceship, di ba? Nag-launch ng rocket papunta sa outer space. Para makalabas ka sa stratosphere, kailangan mo ng malupit na engine fuel. Tapos, yung engine fuel na yon, yung canister ng engine fuel na yon, hihiwalay na yon pag nakalabas ka na sa stratosphere. Tapos magkakaroon ka ng panibagong fuel. Sa akin, personal, gratitude na yun. Yung panibagong fuel. Eventually, paglipas sa ilang panahon, pagkabata ka, maraming ginawa sa akin ni ganito, yung ganito. Hindi, bla bla, lalaban ako. Yung ganong pakiramdam, malakas na fuel yun, ha? Malakas na fuel yun. Tignan mo, pansinin mo, pagka ang militar lumalaban, gigil. Pansinin mo, pagka yung mga fighter lumalaban, gigil. I will break his fucking face! Diba? Ganun sila magsalita eh, diba? Kita mo, gigil. Kasi malakas na fuel ang galit. Imaginein mo, may sasakyan kayo, wala pa? Good. Nakita mo yung mga may sasakyan, diba? Pag nagpapagasolina, merong diesel engine, medyo mahina ng kaperaso yun, mababa octane level nun eh. Merong gas, fuel, gas, premium. Hindi, yung 93 octane, unleaded, diba? Tapos 95 octane, tapos merong 97, tapos meron yung sa Petron yata, 100 octane, diba? Meron yun. Tapos iba pa yung jet engine fuel. Tapos iba pa yung rocket engine fuel. Iyon yung galit, rocket engine fuel yung brother. Ang lakas nun. Ako nga mismo, imagine mo, puta, barker lang naman ako ng jeep eh. Construction worker lang ako eh. Pero kada halo ko ng semento nun, tangina nyo, putang ina nyo, babawi ako sa inyo. Kada halo ko ng semento, kada tawag ko ng pasahero, yun lagi ang nasa isip ko. Yun lagi ang nasa isip ko. Ang lakas nun, brother. Tapos yung dumating sa puntong nakatikim na ako ng maraming pera, yun, unti-unti, nagbago na mindset ko. Nagbago na. Natuto na ako ng kapirasong pagpapatawad. Bukod pa doon, natuto rin ako ng pagpapasalamat. Kasi kung hindi nangyari sa akin yung nangyari sa akin, hindi ako makakarating sa kung nasan ako ngayon. Hindi nyo ako i-interviewin ngayon kung I'm a fucking nobody. Diba? Hindi ka nakawala sa sitwasyon na yun. And sir, follow up lang dun sa question mo. Kasi gusto kong bigyan ng disclaimer. Maganda yung naging resulta nung sa'yo kasi na-turn mo yung anger into a result. Pero on some cases, in reality, meron talagang mga tao na yung anger nila pwede namang mapunta sa mga maling bagay. Pwede maging abusive sila, pwede maging... Merong susi ron. Merong susi. Ang susi nasa gitna. Nakikita mo yung pinto, di ba? Na yung lalagyanan ng susi nandun sa may hawakan. Matuto kang hawakan yung galit mo. Hindi pwedeng out of control ka. Ang sikreto ron sa akin, personal, marunong ako mag-control ng galit ko in the sense na inilalabas ko yung galit ko sa mga bagay na pakikinabangan ko. Kasi ang importante sa akin, bago ako ngayon ang importante sa akin, bago ako maglabas ng emosyon, I make sure na alam ko na muna kung ano goal ng emosyon na yun. Ganun ang pag-handle ng emotions. Ano ang goal mo bago mo ilabas yung emosyon na yan? Ano ba goal mo? Bago ka kumilos, depende dun sa nararamdaman mo, ano goal mo? So, tinitignan ko yung goal ko. Ang goal ko yumaman, hindi patayin sila. Kasi ano pa kinabang sa akin, napatayin ko yung mga tao na yun. E di hindi nila nakita yung progress ko. Diba? Ngayon, natuto na ako magpatawad. Regular na sa kanila ako kapag ka-December eh. Tapos ngayon, unti-unti, nararamdaman ko, mahal ko na rin sila. Natuto na rin ako magmahal sa mga kaaway na ngayon, hindi ko na nga sila tinitignan na kaaway. Kasi hindi rin naman nila ako tinitignan na kaaway eh. Kasi alam mo, after all, maturity will come along. Maturity will come along in the sense na they just had to do what they had to do. Ngayon, unti-unti habang nakikita ko kung paano gumagana ang buhay, nare-realize ko rin at the same time na you just have to put yourself in someone else's shoes eh. Diba? Na may ginawa sa'yong masama ang tao, lagay mo kaya yung sarili mo sa sitwasyon niya, baka kasi ganun din yung gawin mo pag ikaw yung nasa sitwasyon niya. Diba? Nilagay ko yung sarili ko sa sitwasyon nila. Ano sitwasyon? Patay na yung matanda. Kung mapatay na yung matanda, yung mga kamag-anak, kung ako yung nasa lagay nila, aalagaan ko pa ba tong alaga ng matanda? Eh, masakit sa ulo to eh. Obligasyon ito eh. Plus, yung matanda wala na eh. Plus, hindi ko naman obligasyon yan eh. Ba't sa akin mapapasa ngayon yung obligasyon na yun? Diba? So ngayon, naintindihan ko na ngayon yung standpoint na hindi naman kasi nila ako obligasyon. Hindi rin nila ako kadugo. Yung kumuha sa akin, na maging obligasyon nung kumuha sa akin, wala na. So kaya, they had to do what they had to do. Kailangan nilang gawin yung kailangan nilang gawin so they can live their lives.
Hindi naman pa pwede, 'di ba, na baggage hindi mo naman baggage 'yun tapos kukunin mo yung baggage ng iba. 'Di ba? Problema ng iba kinukuha mo. Hindi pwedeng ganoon kasi hindi ka makakalagwa pag ganoon. So natutunan ko na rin kung paano ilagay yung sarili ko sa posisyon ng iba. Tapos gusto ko ring idagdag na kung paano mapapakinabangan yung galit. Yung galit pakinabangan mo na ikaw